Ate sir, pakita ko lang sa solar, kapag, di ba, bumili po kayo ng 220, pwede pa po kayo mag-additional. At to 800 watts naman po yung solar input na pwede yung kisaksak sa kanya. Yun yung dalawa. Kaya siya dalawa. Tapos, Ate sir, itatesting po natin yung mga ports po. Sige po. Gawin ko na to sir for a while po. Bali. full payment na ako. Apo, po, payment ka na po. Ito wala dito. Apo. Long press ko lang po ito, one time lang naman po. So, saset ko lang siya sa totally ng 60 Hz para wala na pong kayong gagawin na switch over. Pag ginol. Apo, so one time lang naman po siya. So, working naman po, nag-charge naman siya. So, yan, nag-60 Hz na po siya automatically. 60. Apo. So, So, babalik. we don't recommend sir since 220 volts naman yung ano natin dito consumption natin. 50 Hz, pang 110 yun di. Yes sir, apo. So 220 po yung gamit natin. Pwede i-settle yan. Yes sir, apo. So ayan. Hindi na namin papakalaman. Hindi na sir. If ever lang bumalik sir, long press nyo lang to. Hold nyo yung AC, then long press lang. Paano malalaman kung bumalik doon? Ito sir, kapag sinaksakan natin siya sir, 60 Hz yan. Ayan. Apo. Pinindot mo yung AC. Sa input sir, ito po yung for charging. Sa output sir, kung ilang watts yung sinaksak. So testing na po tayo ng mga port. Paano kung nagkamali ako ng Wala namang bearing yun sir. Sinasuggest lang talaga namin para yung cycle niya hindi ma-apektuhan. okay. Cycle Hindi ng naman battery. siya Yes, sir. naputok pagka Hindi naman sir, nagkamali. LiPo 4 naman to, hindi talaga puputok yung battery sir. Gagana pa rin. Yes sir. Ayaw ba pag nagkamali pala ng saksak mo, gagana pa rin. Yes sir. So testing na po tayo ng port sir. So kailangan sir naka-on siya para gumana. Kasi pag naka-off siya sir, hindi siya Kailangan nakailaw. yes sir. Naka-active na siya ka. Yes sir. So ayan, nagsaksak po ako ng laptop. Automatic po sa output lalabas kung ilang watts yung sinaksak niya po. Yes sir. Mabilis siya. Yes po. Ayan, 42. Ayan. Yung laptop lang po yan. So, nagka-charge naman po. Okay lang po gamitin yung power station habang nagcha-charge. Ang bawal lang pagsabayin is nagcha-charge siya sa solar panel tsaka nagcha-charge siya sa AC outlet. Yun lang yung over bawal. yun. Ma-over siya kasi Apo. wala siyang balance yun. Apo, yun lang ang bawal. Pag ito lang. Yes, Pag sir. solar, Solar, yes. Pero pwede siya saksakan ng appliances habang nagcha-charge. Okay. Okay lang siya. Wala pala siyang balance eh. So wala siyang controller. Over yung ano mo. Dalawa yung input mo. Opo, bawal Wala siya siyang na wala, basic sir. nun. So, working naman po yung susunod na port. So, next naman po. Langin mo yun Type-C. play. Oo nga no. Buti nasabi ni ma'am yun. Bakit sir, plano sir Hindi pagsabayin? naman. Hindi na. Hindi, akala niya kasi hybrid. Yung mga curious, napagsabayin ko nga para madali mag-charge. Para mabilis yung... Para mabilis mag-charge. Yung nga sir. Ayan. Working naman po. Pag dito lang po kasi sa mga Type-C USB, mababa lang po yung charging. Medyo malaki po kasi yung watts nito. Pero kung may adapter ka na 140 watts, pwede mo isaksak. Okay naman Kasi sir. gana yan. Pagagana naman sir. Working naman sir. Hanggang USB 18 lang na. yata to. Eto sir. Tama sa ano. Tapos ito USB. Try natin pong USB. Kung ilan yung watts niya. Next naman po. Charging po. Automatic sir, mag-a-add up yan kung ilang watts yung nakasaksak. Pwede na kayo sir mag-download ng EcoFlow app para po ma-register natin to sir. Okay na. Ay sir, kung kaya pa ng data, doon na lang sir. Sige po. Explore na lang namin. Sige So sir. pagdating namin sa bahay, i-activate na namin yung... Yes sir, opo. Tapos sir, nasa set doon, kunyari, ayaw nyo siya, hindi kasi namin nire-recommend kung i-drain siya. Kahit nasa set doon sa app, kung hanggang, kunyari, 10%, automatic magsa-stop na siya ng charging. So, isa-set nyo na lang doon sir sa app na hanggang 10% lang siya. Kapag naman yung maximum na charge niya sir, kahit 95% lang, huwag nyo na siya i-full ilaki ng 100. Para mapangalagaan yung Yes sir, opo. Since 3,000 life cycle naman to sir, so good for 10 years use talaga siya. Depende pa rin sa alaga niya. Pagalaga. Opo. So working naman sir lahat, then open na lang po natin yung solar panel. Apo, yes po. Yung battery daw nitong LiPo 4, hindi daw siya malogo. Hindi sir, hindi. Hindi na alobo yan. Yan ba? Hindi ka, yung mga acid ba yun? Ayun. Tanong ko para saan to? Yung low, normal, high. Alam ko sa cooling system yan eh. Normal. Temperature yata yun eh. Sa ano yan? Sa load. Hello. Yung load.
Na-reach niya sir yung 100, nasa 1,000 to yung maximum input, output mo. Pag naging 700 plus yun sir, mag-high plan. So kung nagta-type C lang ako, iPhone lang yung na-charge, sa low lang siya. Normal lang yun sir, hindi mo makikita mag-low yan, naka-normal lang talaga. Parang ano lang siya talaga, Parang pan-display lang. indicator lang talaga to sir kapag kanyari mas mataas yung sinaksak nating appliances. Ewan ko nga ba't nilagyan na ng low kasi kung low yan sir, madidetect niya rin yung ano, yung tawag ito, yung load nung mga cellphone natin kasi 60 watts lang yun, 100 watts lang yun. Kala ko sa temperature eh. Hindi sir. Akala rin namin sir temperature. Ito, may nakita ako dito eh. Ano ba to? Cooling system ba to? May fan? Ito sir, cooling system niya. Ito sir yung intake. Yun yung intake sir pala, sorry. Tama ba? Oo, intake tapos malamig yung labas yan. Tapos may init dito eh. Nahamin pa ganun. Okay. So, working naman sir lahat ng ports. Yung sa solar panel na lang, open na lang natin. Sige po. Charge lang muna natin. So pagkatapos na mag-charge, i-off lang to, no? Off Yes sir. lang. Ito sir, ito po. Ito po. Okay. Apo. Ito. For off. Automatic na yun sir mag-off. Ito yung for AC. Para gumana po ito. Ito para gumana. So kailangan i-on off mo pa to Yes sir. para dito. Tapos ito, wala na ditong pipindutin habang naka-charge. Wala po sir. Wala. Automatic. Apo, So automatic. unplug, wala na. Wala na sir. Okay na. Ito yung tester ni Sir. I-test natin tong socket na nakakabit sa panel. 43 volts. 43. Yung kabila, 43. 43 point. May po 44 pa. Mas malakas yung kabila, no? Same na yan sa... Same lang. Nasa 45. ganun. Gumagalaw kasi siya depende sa lakas ng araw. Nasa 45. So ito yung EcoFlow ko. Ita-try namin. Ayan na. Ang socket nito ay XT60. Saan? Yung display. Gulong in the sky. Ayun. Ito yung Yung PV, input. nag-initialize pa yan sa akit yan. So, Naglalaro gawa nung sa araw. anong oras ngayon? 3:42 ng hapon. Hapon na 340. Meron siyang 107 watts. 107 ba? 189. Mga 190, gano'n. Medyo may degree na doon sa sa tama ng araw. Naglalaro, no? 190 kas ahead. Ayan na. Pinotal na. 340. Mahamin, no? Ano yun, sir? Depende sa tama na yung araw. Ano oras sa mag-alas 4 ba? Kung dito, wala ka na harvest dito sa side na to. Oo. Kaya tama na 375. Dalawang panel. So, yung panel niya, okay siya, no? Dalawa, 405 watts. Tapos, yung voltage niya, 47 yung isa. So, sakto yun dito. Hindi siya magsasobra ng Ang voltage, hindi rin siya tataas ng ampere. So safe siya, hindi siya masusunog. May 20% siya na allocation. Ano to, pwedeng, wala nang tanggalan to. Sir, pwede na i-fix yan. Kahit umabot ng gabi, hindi ko natatanggal ito. Abutan lang siya ulit ng umaga, mag-harvest lang ulit. Automatic na, no? So, habang nagcha-charge to sa solar, pwede kong gamitin Pwede mo itong siyang AC. gamitin. Ngayon, pwede mo siyang gamitin, alam mo nga, 374 watts yung harvest mo ng panel. Pwede kang gumamit ng appliance na Okay mas lang mukha ng video. mababa dyan. Okay lang? Okay. Sir, ano nga pala yung paliwanag mo, sir? Yung sa may panel, sir, di ba ang total natin is 810 watts. So, pwede kang gumamit ng mga appliance na, Tulad na rice cooker. oo, basta, Coffee maker, ganun. basta nasa specs ng EcoFlow. Okay. And Electric fan, pwede.
Pwede sir. Electric Pwede mga computer, pwede. computer, pwede rin. Ang kagandahan ng malaking panel sir, di ba 810 watts yung panel natin. So kung ang ginagamit mo na mga electronics, Electronics, ay laptop, computer, below siya ng 800 watts, Mm. magkakaroon ka pa rin ng charging kahit may ginagamit ka na ng load. Okay. Yan ang kagandahan ng malaking panel. So, ano may sasabi niyo sir sa mga naka-EcoFlow din na gusto magpakabit? Mga sir, ma'am, ito, nakabitan na namin si sir. So, sa kanya ngayon, may 800 watts na siya na charging. So, sufficient na to para panggamit niya sa office niya. Ang recommended mo na panel ay 405, sir. para dyan sa mga EcoFlow niya. Yes, sa model na to. Paano yung ibang ibang EcoFlow? Magbe-base tayo, sir, sa kung anong specs ng maximum PV input ng EcoFlow. Ayun. Or kahit anong power station. Kung pwedeng mas mataas pa sa 400 o mas mababa. Oo. Depende. Basta ako, sir, nag-aalat lagi ako ng 20% na tolerance kasi Mga palugit. oo, para kasi safe. pag sinagad mo siya, so meaning yung buhay din ng MPPT na to is i-exceed din kasi maximum lagi siya. Ayun. Nasa high side ka Mhm. ng harvest. So hindi siya pwedeng mas mataas. Hindi pwede, sir, kasi Yung iniisip kasi ng iba na kailangan mabilis yung charging ko kaya kailangan mataas yung panel ko. kasi sir, ang kaya sila naglagay ng maximum PV input kasi hanggang diyan ang limit mo. Once na sumobra ka diyan, Possible na magkakaroon siya ng Oo, ng effect din, ng bad effect sa PPT ng EcoFlow. kung sakali madaling Worn out ma-burnout yung mo. yung PPT. Oo. Madaling masira yung battery. Dadali yung buhay niya. So ngayon, compared mo siya sa ilan, sir, yung stock ng panel ng EcoFlow mo dati? 220 ako rin. Yung 220 yung watts. portable na na panel. Mm. So, ang gusto ko kasi naka-fix na sa bubong. Mm. Kaya nagpakabit ako sa'yo. So, taga mamatid ka lang. Mm. Ayun, mas maganda. So, ano yung pinakamalayo na nakabitan? Saan ka pwede magkabit? Ganun. Ako, sir, within Metro, pwede. Then within dito sa South, pwede ako. Kahit saan. Yes, sir. Okay. So, ang panel na meron ka is Canadian. Canadian Solar, and then meron din tayo Trina. So, depende kay client kung anong gusto niya ipakabit. Pero, recommend ko is Canadian. Mas stable ang durability ng Canadian. Okay. So, ano yung sa mga gusto magpakabit, ano yung mga masasabi mo, sir? Libre ba yung yung ocular nito, gano'n? Oh, sir, wala tayong charge sa may ocular inspection. Pwede mo silang i-invite. Yes. Ma'am, sir, kung may gusto kayong ipa-quote sa akin, inspect natin yung unit nyo, and then wala tayong charge doon. Magkakaroon lang tayo ng charge upon installation na. Okay. So, ano yung mga kinakabitan mo? Para lang ba sa mga EcoFlow? O... Sa ano nga pala, sir, ang covered ko is pati sa hybrid inverter. Meron akong 6 kilowatt to 18 kilowatt na hybrid inverter. And then yung battery depends sa consumption ng household na kakabitan. Yung upgrade ba yun na tinatawag? Off-grid, hybrid po. Ayun eh. Pero Kakabit ka rin. meron din po hybrid on-grid. Okay. So depende sa magiging needs ng client. So pwede tayo doon. Kahit saan pa, kahit ano pala, no? So, ito yung EcoFlow. Charging na. So for now, magpo 4 PM na tayo pero may 363 po na harvest. Okay na yan, mabilis na yan. Okay, so dun sa isang panel ko dati na 220 watts, pumapalo lang siya ng 150, 180, ganun. Pero ito dalawang panel siya, so nakakit siya ng up to 400. Pakapon na ngayon. Alas 4 na kasi. Pero pagkatanghali, mas malakas siya, ano? Oh, sir, almost masagad yung specs niyan. Okay na to kasi magagamit ko na to.
Makapag-electric pan na ako dyan. Pwede ka na mag-plug dyan. Para kang may small na inverter dyan sa... Yan, kahit pa Hindi lang kaya niya echo, no? Hindi kaya hindi mo kaya. Iba. Diba? Iba yung yung capacity. Yung aircon naman po, kung inverter siya, etong si EcoFlow na unit niya sir is may 1,000 watts na output. Kaya siya, pero inverter na Ano, aircon. limit lang yung oras na paggamit, no? Ano Mga 2 hours, Opo. Hindi po. Kahit siya gamitin mo, as long na yung harvest ng panel mo is sufficient doon sa load mo na aircon, pwede mo siyang gamitin. Pwede. Kasi ang point kung bakit hindi pwede na mababa yung yung harvest mo ng panel versus doon sa load kasi yung battery mo kukuhanan pa niya. Oo. Imbis na i-charge niya yung battery mo, kukuhanan niya kung mababa ang supply ng panel. Okay. Naitanong ko lang naman. Pero wala akong balak mag-aircon gamit. Pang ano ko lang, pang ilaw, electric pa yung hotel, kung kipel, aircon na yan. Sa computer sir, sobra-sobra na yun siya. Tama lang yan. Ayun, so sige. Ano yung saan kanila makokontak? Ngayon sir, message niya lang ako sa Facebook, Ryan Romero Tiamsing. Okay. But Wala pang Facebook page. wala pa sir. Gagawa pa tayo. Gagawa na. So, ngayon, si Sir Ryan kasi, siya yung pinaka mura na nakilala ko. Nagka-canvas ako sa FB. Pero siya yung malapit, siya yung mas pinakamura na services, yung equipments, accessories. So, Yes sir, sa akin na rin. And then may isa pa akong option sir sa mga client na gusto magpakabit ng hybrid inverter. Bili lang sila ng materials nila, sasamahan ko sila sa warehouse, and then sa labor na lang mag-uusap. Okay. So in that way, mas makakatipid kayo kasi wala na akong markup sa materials. Okay, sige. Installation na lang. So, sobrang bait ni Sir Ryan. Yan So, po. may anak na kayo, Sir. Meron po. Ano po, magto 2 years old 2 ngayon. years, yun. Sige. So, hataw tayo ngayon sa Yes, pagkabit. Para kay baby. So, yun, Sir. So, maraming salamat, Thank you, Sir. sir. Yan, 9 a.m. Ito na yung charging niya. Halos umabot ng 500 watts. 3 hours bago mag full charge and 32% na. Ito yung solar natin. Ganyang kalakas mag-charge ang dalawang panel. So, hintayin natin bago ma-full charge itong EcoFlow. Yan oras na ruan, 10 a.m. Ito na siya. Halos 600 watts. So, 57% na siya. 2 hours bago mapuno ang EcoFlow. Okay, time check, 11 a.m. So, ito na yung charging niya. 666 watts, tapos 86%. So, last 28 minutes, mag-full charge na siya. So, bago mag alas 12, tingin ko full charge na siya. Okay, 11:35, full charge na siya. Kaka-full charge lang, hindi ko na na-videoan kasi ang bilis eh. 98%, nasa 600 plus yung wattage na ng input. Pero nung nag 99% na siya, bumagal na yung charging niya, naging 200. Tapos, ito, nakakabit pa rin to, yung solar niya, nag-automatic stop na siya. So, pagka ganyan, meron pa tayong ilang oras hanggang alas 5 na charging habang nakasaksak, pwede mo pa siyang gamitin. So, habang ginagamit mo siya, nakacharge sa solar, tapos mag-charge ulit siya kapag nabawasan na. Pwede nang gamitin na ngayon kasi full charge na siya, 100%. Ayos! Libre kuryente. Araw-araw na yan.